Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At dito po sa ating screen ay walang iba kundi si Senator Amy. Kasi iba ayaw tawagin Amy Marcos eh. Gusto nila tawagin Amy Lacson. Amy Lacson daw kasi yun yung urban legend eh, mga kababayan, na eto raw ama ni Senator Amy ay hindi naman daw talaga si Ferdinand Marcos Sr. kundi yung dating mayor ng Maynila na si Arsenio Lacson. Ayan po ay yan po ay urban legend. At nung sa post ni Sandro Marcos, parang sinasabi ni Sandro na totoo ang urban legend dahil hindi kayang gawin ng tunay na kapatid. Hindi kaya gawin ng isang tunay na kapatid yung ginawa ni Amy Marcos kay Presidente Bongbong Marcos. So yan mga kababayan, yan po si Amy talagang filtered na talagang makinis sa mukha. So bakit parang sakto lang yung talaga pag Photoshop mga kababayan pag Photoshop ang picture talagang ang layo sa katotohanan eh. Ito mga kababayan tingnan nyo, ikumpara natin itong picture niya nung siya po ay nagsalita dyan po sa INC. Tingnan ninyo. Ayan po ang totoong Amy. At yan po yung nung nagsalita po siya at pinagbintangan niya si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit. So ang layo layo na mukha Filtered na filtered. Kumpara dito sa katotohanan. Anyway mga kababayan, kaya po nandyan si Amy Marcos sa ating screen kasi pagkatapos po niya magsalita laban kay Presidente, tila ba bumabalik ang madilim na nakaraan ni Senator Amy. So yung mga ginawa niya na mga hindi maganda, ngayon naglalabasan. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap magsalita laban sa isang tao, mahirap magbintang, mahirap maglabas ng baho ng ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo ay merong tinatagong baho. Diba? Ang hirap nun kasi naglabas ka ng baho ng iba, ikaw pala merong baho. Naglabas ka ng dumi ng iba, yung pala ikaw din ay madumi. Kung magsalita ka, kala mo pagkalinis-linis mo, yung pala hindi ka rin pala malinis. So ito ngayon ang nangyayari kay Amy Marcos. Kagaya nito mga kababayan, itong post ni Ramon Tulfo. Ayan yung kanyang kasalanan, her sin of the past is now hounding Senator Amy. Ayan mga kababayan. Kinaladkad na si Amy sa pagkamatay ng isang estudyante noon. Isang student activist ng Mapua Institute of Technology. Ang pangalan po si Archimedes Trajano ay ginurgor po. Siya po ay nagurgor sa pamamagitan ng pagpapahirap. Siya po ay tinorture at matinding pambubugbog ang ginawa sa kanya ng di umano'y mga bodyguards ni Amy. Nangyari daw ito insidente noong 1977 sa kasagsagan ng martial law. Dinampot daw si Trajano matapos niyang kantsawan si Amy na nagtatalumpati sa stage. Grabe Sumigaw lang daw yung Trajano at kinantsawan si Amy habang nagtatalumpati sa stage. Ang ginawa dinampot etong kawawang estudyante. At dahil daw dito si Amy ay pinatawan ng US Federal Court sa Hawaii ng multang $4.16 million habang nasa exile ang pamilyang Marcos noon. Sa kasamaang palad ay di daw nakolekta ng pamilya Trajano ang malaking halaga dahil sa Philippine Supreme Court.
technicality ang dahilan. Sabi ng Supreme Court, di na-serve ng sheriff ng lower court sa Pilipinas ng maayos ang enforcement order. Naku po, batuhan na ng EBAC ang magkabilang panig. So yan mga kababayan. So isa yon doon sa mga binabalikan ng mga netizens tungkol sa dating madilim na nakaraan ni Amy Marcos. Ayan sabi natin kababayan, kaya dapat huwag magpukol ng dumi sa kapwa kung ikaw ay may dumi din. Dahil sa paninira niya kay BBM, mababa ngayon ang tingin sa kanya ng tao. Ano bang mababa? Mababa o mababa ang tingin? Di ba nagin nyo kasi? Kasi may tawag dito. May quit, hindi quit ba tawag doon? Dash. Dahil sa paninira niya kay BBM, mababa na ngayon ang tingin ng tao sa kanya. So, mababa. Hindi mababa. Grabe kayo kay Amy kay Senator Amy Kung baba, likan. Ayos to Tingnan niyo mga kababayan Ayan naman, kitang-kita naman natin sa screen Kung baba, likan ang ginawa niya kay Trajano, lalong bababa ang dapat ibaba. Ano ba yun? Grabe naman. Ayan mga kababayan, dahil sa paninira, ayan, nagkababa-baba na. O kung ano-ano na yung napag-usapan. Kung ano-ano na yung nabanggit. Puro baba narinig ko ito. Naku, meron po. Pati nga asawa ng iba, inagaw din, ibabalina. Ayan, binabasa ko lang Binabasa ko lang mga kababayan. Okay, so yan mga kababayan yung yung ilan sa binabalikan ng ating mga kababayan na mga ginawa ni Amy Marcos. At ito pa mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo. Ito pa mga kababayan. Kumakalat din sa social media. Ganito kabastos sa tiyabang ang isang Amy Manotok. Malayo sa pagiging mapagkumbaba at marespetong si BBM at Irene. Ito mga kababayan, panoorin natin itong video. Ayan Grabe mga kababayan. Nakita niyo ba yon mga kababayan? Paano ba ito bagalan? Hindi ko ata mababagalan to. Ito si Amy, galing sa likod. Ito si Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kanyang ama ba talaga o ama-amaan lang? So anyway, ito si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Si Amy galing sa likod at merong nakaharang na matanda, senior citizen, na dito malapit kay kay Presidente. Tingnan niyo kung anong ginawa ni Amy. Ayan po. Ayan Ayan si Amy sa likod Ayan, tingnan niyo yung aking mouse. Ayan Ayan. Ayan po si Amy Marcos. Ito po si Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ito si Amy. Tingnan niyo kung anong ginawa. Lalapit yan sa kanyang kay former Presidente. Ayan Ayan. Oh, grabe. Tinabig yung matanda Tinulak Tingnan niyo gulat yung matanda Tinulak ba naman na gano'n? Hindi man lang nag-excuse, hindi man lang nagsabi na, excuse po, lalapit lang po ako kay daddy. Di ba? Biglang biglang tinulak, mga kababayan. Grabe, ulitin natin, tingnan ninyo. Ayan Yun Grabe. Ayan mga kababayan, grabe talagang tinabig na ganun ibig sabihin noon pa lang, bastos na. Grabe. Di ba? Hindi man lang nag-excuse, hindi man lang, excuse me po. Walang galang. Grabe bastos. Sabi nga dito, ganito kabastos at kayabang ang isang Amy Manotok. Tingnan nyo, ulitin natin. Ayan Grabe. Talsik si Manang Tinulak ba naman Kasi hindi man lang nag-sorry, hindi man lang. Ayan bug. Tinulak Ayan. Saka bakit
Parang kitang-kita talaga yung hugis ng ano no. Tingnan niyo mga kababayan, no. Ayan mga kababayan, no. Haba talaga eh. Grabe mga kababayan, no. Ganyan daw kabastos at kayabang itong si Amy Manotoc. Kaya po kitang-kita naman natin eh. Di ba? Ito, mga kababayan, yung sinasabi ni Amy Marcos na itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay gumagamit ng mga panahon na nung panahon pa kasi hindi naman sinabing present eh. Yung mga panahon, eto mga kababayan, pinagtanggol siya, etong si First Lady, ng kanyang classmate. Isang Ateneo Law classmate, dinipensahan si Liza Araneta Marcos. Ito. Si Franklin Gacal. Okay. Is the First Lady Lam Liza Araneta Marcos a drug addict? I'm not defending BBM on the allegation of her manang that he is on illegal drugs. This is my take on the allegation that the First Lady is also using illegal drugs, particularly coke. Liza was my classmate in Ateneo Law School in Makati from first year to bar review. Almost 5 years. She was one of the prettiest faces in our class. So maganda talaga si Madam First Lady Liza Araneta Marcos. Tingnan niyo naman, no? Nung bata pa talaga siya. For 5 years, I never noticed or there were running rumors that she was taking illegal drugs. Sa loob ng 5 taon na magkasama sila ng classmate niya, wala siya nababalitaan at walang chismis na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Anybody who is taking drugs will never survive law school, especially Ateneo Law School. Agree ba kayo? Agree ba kayo yung mga nag-aaral po dyan sa Ateneo Law School? Sige nga po, kung meron po tayong subscriber na nag-aaral po sa Ateneo Law School, ano po masasabi nyo? Totoo ba yung sinasabi ni Mr. Gacal na hindi kayang mag-survive sa law school, lalong-lalo na sa Ateneo Law School kung ikaw ay gumagamit? We started with 5 sections and finished with 2 sections. So, nagsimula doon sila, 5 section, marami pa. At nung natapos ay 2 na lang. After law school, Liza Araneta Marcos practiced law and was a partner in the prestigious MOST law firm, where the former Executive Secretary Jojo Ochoa, also a classmate, was a partner. She was also a law professor in different universities. Definitely, ang isang gumagamit will not be able to withstand the rigors of the law academy. On lighter note, sabi ni General Torre, pag-addict, pangit. Look at that angelic face. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ayan po yung sabi nung classmate ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi kung talagang gumagamit, hindi siya makakasurvive ng law school. At yan nga, she was one of the prettiest faces in our class. At sa loob ng 5 taon, wala daw siyang narinig na kahit anong kwento, chismis, marites, na siya ay gumagamit ng illegal na droga. At parang imposible daw mangyari yun na makasurvive ka sa Ateneo Law School kung ikaw ay gumagamit. So, ang ibig sabihin, hindi naniniwala itong ilan sa ating mga kababayan na talagang natotoo yung sinasabi ni Amy Marcos. Kaya nga sabi, talagang puro paninira lang itong si Amy. At ginagawa niya to dahil nga sa pagkampi niya dun sa kabilang kampo. Para makapwesto siya. Sabi nga ni Larry Gadon, gusto kasi na ito ni Amy na maging Vice President ni Sara Duterte sa 2028. Kaya gano'n na lang ang paninira niya dito sa Presidente at sa First Lady. So yun mga kababayan, lumalabas po yung mga madilim na nakaraan ni Amy Marcos. Dahil po dun sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Kasi marami talaga ang nag-react.
Kasi kung magsalita daw ito si Amy Marcos, kala mo napakalinis. Ayun pala, meron ding mga sariling baho na tinatago. So yan mga kababayan. At yung mga kaibigan, mga classmate, mga sumusuporta kay First Lady, nagsasalita na sila at sinasabi nila, hindi totoo yung sinasabi ni Amy at parang namang napaka-imposible. Lalong-lalo na ito, nagbigay na siya ng testimonya. Hindi ka makaka-survive sa Ateneo Law School kung ikaw ay gumagamit. Kasi maapektuhan yung utak mo, maapektuhan yung isip mo, hindi ka makakapag-isip na maayos, hindi ka makakapag-aral na maayos. So parang imposible daw yung sinasabi ni Amy Marcos. So, ayan po mga kababayan, paparinigan na silang dalawa Kagaya na ito nga dito sa post nito ng Abante, sabi nga ito si First Lady Lisa ay humirit sa mga kwentong puno ng butas. So parinig daw kay Amy yun. Na puro kwento, walang kwenta, puro invento. So marami pang ganito mangyayari at malamang marami pa tayong malalamang mga nakaraan ni Senator Amy. Sigurado ilalabas siya ng mga loyalista, lalong-lalo na yung nagmamahal sa presidente. Kasi mahirap talaga yung babanat ka, maninira ka, tapos ikaw sa sarili mo, may sarili kang kasiraan. Kung magmalinis ka, kala mo sobrang linis mo, yung pala, mas malala ka pa, madumi ka rin pala. At mahirap kasi pag nagsasalita ka, tapos iba yung motibo mo Diba? Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo maniwala sa mga nagsasalita, check nyo muna yung motibo. Kapag merong ibang motibo, lam na dis. Lam na dis. Alam niyo naman ang motibo nito, di ba? Kaya nagsalta siya ng ganon. At sabi nga daw ng iglesia nagalit daw kay Amy. Hindi naman daw dapat yun ang sinabi. Ewan ko kung totoo, makapalusot lang. Sa tingin ko naman bago naman magsalita ito si Amy, sigurado alam na ng iglesia yan, ng organizer. Kunwari pa itong mga INC na, hindi namin alam yung sasabihin ni Amy. Hindi namin alam na ganon. Style ninyo, bulok. Palusot pa kayo. Nagmamalinis din mga kababayan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.